Ang araw-araw na pagbagtas sa kalsada, isa ng araw matinding pagsubok. Mahirap. Masalimuot. Isa lang po bumaba, isa lang po. Komplikado. Isa lang po. Wala na po, ma'am. Ganito ang lagay ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Problema na noon, problema pa rin hanggang ngayon. Makarangkada kaya ang biyahe at makarating sa pupuntahan ang mga ordinaryong mamamayan? Halos 3 buwang sumailalim sa tinatawag na lockdown ang bansa. Ito ay para mapigilan ang paglaganap na sakit na coronavirus o COVID-19. Tumigil ang mundo at halos lahat sarado. Walang negosyo, walang trabaho, walang masakyan, walang mapuntahan, at ang iba, wala na ring makain. Dahan-dahan ang binubuksan ang lahat sa ilalim ng tinatawag na new normal. Pero unti-unti ring bumabalik ang mga lumang isyong pasakit pa rin, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino. Ngayong hapon, samahan niyo po kami sa pagtalakay sa kawing-kawing at buhol-buhol na problema ng ating pampublikong transportasyon. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang COVID-19 Special Investigative Report. The NCR will now be placed under the General Community Quarantine or the GCQ starting June 1. Unang araw ng Hunyo, mula sa tinatawag na Enhanced Community Quarantine, ibinaba sa mas pinaluwag na General Community Quarantine o GCQ ang ilang lugar sa bansa, kabilang ang Metro Manila. Pinayagang muling magbukas ang ilang industriya at balik kalsada rin ang ilang pampublikong transportasyon. Pero ang mga manggagawang nagbalik trabaho sa Metro Manila, kinailangan ding magbaon ng mahaba-habang pasensya dahil limitado pa ang transportasyon. Pahirapan ang makatiempo ng masasakyan. Isa sa mga napasabak si Ariel Marquez ng lungsod Valenzuela, salesman sa isang construction supply sa lungsod ng Quezon. Kung dati 2 sakay siya para makarating sa trabaho, ngayon nakaka-4 na lipat siya ng masasakyan. Lalakad na ako, sakay ng tricycle. Gabag ako ng tricycle na masasakyan. Wala nang pamasahe. Lalakad na ako palabas. Kung talagang mahal ang pamasahe. Sumusunod sa patakaran ng new normal ang tricycle na sinakyan ni Ariel. May alkohol at mayroon ding tinatawag na plastic barrier sa pagitan ng driver at pasahero. Bilang pagtalima sa tinatawag na social distancing, isang pasahero lamang sa ngayon ang pinapayagang kada biyahe. Kaya ang pamasahe, new normal din. Ang dating 10 pisong bayad ni Ariel, triple na ito ngayon. Kwento ni Ariel, dati ay isang bus galing Valenzuela hanggang Santolan ang kanyang sinasakyan. Ganyan walang bumaba, hindi ka makakasa kasi punuan sila, galing sila ng Balagtas sa Kamalantay. Dahil punuan ng mga bus, kinailangan pang maglakad ng 4 na kilometro ni Ariel mula MacArthur Highway papuntang monumento. Pagdating sa monumento, ang sunod niyang haharapin ang tila walang katapusang pila sa LRT o bus na karaniwang tumatagal ng 40 minuto hanggang 1 oras. Pamasahe, instead na 100 lang, balikan, doble. Pag-uwi ka, pag inabutan ka pa ng curfew, ano na? Kano multa? 5,000. Kaya ingat-ingat kami mga curfew. Kaya ginagawa ko, 4:45, nag-out na ako para hindi ako abutan ng curfew. Matira ang matibay. Ganito nila ilarawan ang buhay commuter. May mga nakalapang po dyan sa sahig. Sundan na lang po natin. 1 meter distance po. Pakita natin sa kapwa mananakay. Malinaw na hindi sasapat yung mga public transportation units na dinideploy ng ating gobyerno para sa dami ng mga manggagawang pumapasok. Secretary, ano reaksyon nyo na
Matapos payagan pong makabiyahe yung mga pampublikong sasakyan. Pero naka-GCQ pa rin po Metro Manila. Nagkaroon po ng mga problema na sumalubong sa mga pasahero. Mahabang pila, walang masakyan. Ano po reaksyon niyo dyan, Sekretary? Tandaanan ho natin, pagpasok ng June 1, hindi ho normal na araw yan. Under quarantine pa rin ho tayo. Kailangan ho, kung kulang yung sasakyan, siguro dapat lang ho dagdagan. Habang hindi pa nadadagdagan, pumunta tayo sa fundamental. Increase natin yung tinatawag na speed at headway. Ibig sabihin, yung dedicated line natin sa tinatawag natin na EDSA busways, mapapabilis ang takbo doon. Nagiging predictable yung travel time. Ina-address natin yung kakulangan. Dagdagan yung sasakyan, kailangan modernized, kailangan roadworthy, kailangan komportable, kailangan konbinyente. Makalipas ang halos 1 oras sa pila, sa wakas nakasakay si Ariel sa bus na biyaheng Avenida. Thank you Lord, nakasakay din kami sa wakas. Sa wakas, Ilang oras isang oras kami? ka natin, no? Sa new normal, mahigpit na ipinatutupad ang social distancing sa loob ng mga pampubliko at pribadong sasakyan. Sa mga bus, 50% lang ang pinayagang seating capacity. Ang resulta, mas maliit daw ang kita ng mga operator, driver at konduktor. Tatakbo lang kami dito kung mga 1,000. Kaya wala pa. Wala galing pila. 400 lang yan. Mga collection ko, kulang-kulang 500. Wala galing pila sa pasahero na yan. Yung mga kumakaway na yan, hindi nyo na sinasakay. Kasi pag kami dyan, huli kami. Oo. Mga impounding pa namin, 15,000. Kulong pa kami 2. Para makarating naman sa Cubao, nagpasya si Ariel na sumakay sa LRT. Kapansin-pansin ang distansya sa mga pasaherong nakapila. Dumadaan din sa thermal scanner at naglalagay ng disinfectant sa mga pasaherong sakay sa tren. Tulad sa ibang pampublikong sasakyan, limitado rin ang mga pasahero sa MRT, LRT at PNR. Kailangan ganito kasi iwas tayo sa COVID. Ang problema lang talaga is yung mababa ka sa oras. Umabot ng isang oras mahigit dahil sa daming pasahero. Nang makarating sa Cubao, kinailangan muling maglakad ni Ariel ng 20 minuto para makarating na sa pinapasukan. Bago ang quarantine, tumatagal ang kanyang biyahe ng 1.5 oras. Pero ngayon, inaabot na siya ng mahigit 3 oras. One way pa lang yan. Hirap, at least to, kakarating ko lang. Mula 6:30 hanggang bahay, hanggang dito. Mag-alas 10 na. Sobrang pahirap. Hindi pa tumitilawok ang manok, dilat na ang mga mata ni Desiree Abdon para maganda pagpasok sa trabaho. Isang promodizer mula sa Bacoor, Cavite si Desiree. Dati kapag may mga sasakyan, hindi gantong oras ang gising ko. Alas 2 gising na para mag-init ng tubig. Pigtan ng kape, mag-ayos ng mga gamit ng mga bata. 4:30 alis na. Lalakad ka, kalayo-layo. Bye-bye. Bilang single mother, mag-isang binubuhay ni Desiree ang 2 niyang anak. Kumikita si Desiree ng halagang 570 piso, 570 pesos sa isang araw. Kaya para makatipid sa nagmahal ng pasahe sa tricycle at dahil limitado pa ang sasakyan, araw-araw nilalakad na lamang niya mula sa Cavite hanggang Muntinlupa para makapasok sa trabaho. Dati, yung mga 40 pesos balikan na yun. Pero ngayon, dahil walang masakyan, 200 plus pamasahe. Balikan pa. Hanggang ngayon, hindi pa ganun maraming sasakyan, kaya lakad na lang hanggang Muntinlupa. Dito na ako sa Las Piñas. 45 minutes ang lakad mula Bacoor hanggang Las Piñas, boundary. Matapos ang 3 oras na lakaran, narating din ni Desiree ang kanyang pupuntahan.
pagbalik po ng mga pampublikong mga sasakyan, mahaba naman po ang pila, tsaka yun namang mga TNVS, tsaka mga taxi, hindi naman kaya ng mga kababayan natin o kapuso natin na maliliit lang ang sahod, Secretary. Meron ang trabaho, kulang naman ang sasakyan, Secretary. Paano ba ho yan? Opo, naintindihan ko yan. Masalimuot na sitwasyon ho yan. Una ho, yung all-of-nation approach. Kulang ang sasakyan, nagsusumamo ang DOL, nagsusumamo yung ibang ahensya. Sabi namin, hoy kayo mga pribado, kung kaya ninyo, pwede ba mag-shuttle service kayo? Dalawa, yung schedule ng trabaho, hindi na ho pare-pareho ngayon. Kung pwede, gawin yung work, 4 days week work. So, kung i-staggered mo yung pagtatrabaho sa gobyerno ng ganyan, may i-schedule mo rin yung pagsakay nila at may i-schedule mo yung pagbiyahe nila. Halos magkapareho ang sitwasyon ni Desiree at mag-asawang Ernesto at Loida Fernandez. Ang mag-asawa nasa kalye na alas 4 pa lang ng umaga. May sakit na chronic kidney disease si Loida. 3 beses kada linggo kailangan niyang magpa-dialysis. Kada sesyon, umaabot ng halos 2,600 piso ang gamutan o sa loob ng 1 linggo, aabutin sila ng halos 8,000 piso. Hindi pare-pareho. Araw ng Martes, panghapon kami, tanghali. Tapos pagka Huwebes, umaga. Tapos sunod uli sa Sabado, tanghali na naman. Hindi magkapareho ng oras. Buwis buhay daw ang pagpunta sa pagamutan dahil nagtitipid sila sa pambayad sa masasakyan. Halos 2 oras na matyagang itinutulak ni Ernesto ang wheelchair ng kanyang misis mula Batasan Hills sa Quezon City hanggang sa Novaliches. Bigay lang ang wheelchair ni Loida at ginagamit lang niya tuwing lalabas ng bahay. Tulad ng sinabi ko, kakulangan ng pera, may bagat, sapat-sapat lang sa pagkain. Tapos, meron pang pagkakataon na hindi pa nakikwerde yung mga nagbibigay sa aming mga anak. Kaya pero minsan naman po, pag medyo maluwag ng konti, tataksi kami, o kaya motor. Matapos ang 7 kilometrong lakaran, narating nila ang pupuntahan bandang alas 6 ng umaga. Lahat ng may sakit, lahat ng naka-wheelchair sa buong Pilipinas na to. Sana mabigyan ng libreng sakay. Malaking kaluwagan sa katulad namin yun. Ang pambili namin ng gamot. Ang mga dating hari ng kalsada, silang nakakaranas ngayong pumara at namamalimos makaraan ang mahigit 3 buwang tigil pasada. Ang tinaguriang hari ng kalsada, ngayon ay tigil pasada. Namamalimos at nangihingi ng ayuda. Sila ang mga driver ng jeep na nahinto sa pagbiyahe mula nang ipatupad ang community quarantine sa buong bansa. Sa kalye ng Avenida sa Maynila, nakilala namin si Alberto Mina Manuel, 76 na taong gulang.
Siya ang pinakamatanda sa grupo. Sa kanyang edad, todo kayod pa rin si Alfredo para mabuhay. May sarili na raw kasing pamilya ang dalawa niyang anak. Nung bata-bata ako, kumikita ako ng 1,000. Ngayon medyo may edad na ako, nasa 500 na lang. Pagka medyo talagang pangit ang biyahe, minsan nakaka 300 lang ako. Mula nang ma-lockdown, may mga araw na sa jeepney na lang siya tumitira. Sa pamamalimos sila umaasa para may panggasto sa araw-araw. Kung may magbigay sa amin, may pambili kami na masarap-sarap na pagkain, kumita kami ng 300, 400, malaking bagay na sa amin yun. Kasi sila may ayuda ng 8,000, kami wala. Mula noon hanggang ngayon. Aminado ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi lahat ng driver kwalipikado makatanggap ng tulong pinansyal. Meron kaming database sa mga drivers. Ang mismong operator would provide us the list of drivers. We were able to generate the list of public utility drivers po. Meron tayong binigay na listahan sa DSWD, mga around 435,000 drivers. Binangga po doon sa listahan nila para lang to avoid what we call duplication. Ang ibang kasamaan ni Alfredo, dekada na rin umaasa sa pamamasada ng jeep para kumita. Isa sa kanila si Reggie Balmas, 39 na taong gulang. Kwento ni Reggie, kalahati ng buhay niya iginugol niya sa pagmamaneho ng jeep. Kaya nang ipatigil ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan, halos tumigil din ang kanilang mundo sa laki ng nawala sa kanila. Wala po nga talaga mahirap. Ito lang po, sama-sama kami dyan. Ang hingi ng tulong sa kung sino man meron. Yun po, pag meron po, hati-hati kami. Inaalala ngayon ni Reggie ang kanyang pamilya na nasa Laguna. Umaasa sa kanya ang asawa at 6 nilang mga anak. Nagbibigay yung barangay, madalang din Minsan nagbibigay, tapos matagal din, masandan. Kung nga po umuwi ng Laguna, kaya lang di kayo makauwi. Alam naman nila na bawal talaga. Ganito rin ang pag-aalala ng ibang mga tsuper na kasamahan niya. Nawa nga ako sa kanila kasi di ko sila papadala ng pera, wala. Buti nga doon, mga barangay doon din, may nagbibigay. Kaya yun lang pang-survive nila. Dahil nga since lockdown kami, ito na po yung parang bahay namin. Ito na po kami nagluluto or naghahanap ng mga bahoy. Gustuhin man nilang sumubok ng ibang trabaho, madalas hindi raw sila kwalipikado. Yung mga company po ngayon, hindi naman po hiring. May mga kasama po ako na nag-try mag-apply, kaya lang po, tinitingnan po nila yung age. At the same time, kailangan college graduate. Ika-12 ng Hunyo, pinayagan ng bumiyahe sa Phase 2 ang ilang pampublikong sasakyan. Pero naetsyepwera pa ang mga tradisyonal na jeep. Malinaw na ang gusto lang payagan ay mga modern versions at very limited, no? 300 units lang yan. Sa aming tingin, napakalaking problema niyan. Hindi lang para sa mga transport workers natin na marami sa kanila ay na-reduce na sa panglilimos na lang sa kalye. Jeepney modernization. Paano ba yan? Liwanagin ko lang ho. Yung pagsamantalang pagbabawal ngayon ay hindi ho total and absolute. Ang ibig kong sabihin yan, darating at araw na papayagan yung mga traditional jeepney. Basta sumunod ka lang na roadworthy, maintain the minimum health protocol, makakausad at makakatakbo ka. Noong nakaraang linggo, ika-3 ng Hulyo, pinayagan ng makabiyahe ang mga nasa 6,000 jeep sa 49 na ruta na inilabas ng LTFRB. Katumbas siya ng 10.9 o 10.9% na kabuuang 55,000 jeep na lisensyadong pumasada. Sa new normal, ilang patakaran ang pinatutupad bago makabiyahe ang mga pampasaherong jeep. Bago makasakay, kailangan sumailalim sa temperature check at disinfection ang mga pasahero. Inililista rin ang pangalan at numero ng mga sasakay sakaling kailanganin sa contact tracing. May itinatalaga ring collection table kung tawagin, kung saan magbabayad ang commuter bago pa sumakay ng jeep. Sa loob, may harang na plastic barrier ang mga pasahero para masiguro ang social distancing. Mahigpit din ipinatutupad ang limited seating capacity. Para sa mga bus at jeep, 50% o kalahati ang itinalagang limited seating capacity ng DOTR. Pag nagawa ko yun, okay po yan. Ganun pa man,
Baski na iyokin mo lahat yan under the present supply and demand. Kulang ko talaga yan. At dapat bigyan pananaw at tugunan ng kagawaran ng transportasyon. Tingin ko marami sa mga transport workers natin wala naman choice eh. Kahit anong sabihin pa ng gobyerno, gagawin nila kasi kesa naman wala. Kesa mamatay sila sa gutom. Sa totoo lang, kahit sabihin nyo magbiyahe sila ng 50% capacity, gagawin nila yan. Kahit karamihan dyan kikita lang ng kakarampot kung may kikitain man sila, no? Ang problema, bagamat pinayagan ng magbalik pasada ang ilang tradisyonal na jeep, maraming tsuper ang hindi pa handa ang mga unit. Kabilang ang grupo ni na Reggie sa mga hindi pa makabalik sa kalsada dahil hindi pa kasama ang ruta nila sa listang inilabas ng LTFRB. Sa ngayon, para may maipadala si Reggie at iba pa niyang kasamaan sa kanilang pamilya, iniipon nila ang natatanggap na tulong. Yun lang po yung pakiusap ko na matid sa pamilya ko. Hindi kayo makauwi. Mga bigyan ng mga tao dito, yung mga kaibigan namin. Kahit po namin sila paano. Konti-konti, dumami-dami rin. Dahil hindi pa sila maaaring bumiyahe, hindi pa sila makabalik sa kanilang mga pamilya. Nagkusa na kami na ihatid ang mga padala ni na Reggie sa Laguna. Sa bayan ng Pangil nakatira ang pamilya ni Dennis. Buwan ng Pebrero pa huling nakauwi ang asawa. Minsan po, ano lang, kanin at tuyo. Medyo sanay-sanay pa naman sila sa mga medyo nakakakain ng ayos. Ngayon talagang sabi nga nila, papayat. No choice. Yung maliit po naghahanap ng gatas. Wala naman kami gatas. Salamat sa marami. Tatay, salamat. Salamat, tatay. Sa bayan naman ng Pagsanghan, naghihintay na rin ang pamilya ni Reggie. Ang dami. Salamat. Wala pa rin kaming bigas, kaya ito po yung bubuksan ko na po ito. Yung alas 10 po namin, alas po tanghalian na po. Mas ramdam ng pamilya ni Jordan Salazar ang hagupit ng nangyaring tigil pasada ng mga jeep. Mula May Kawayan, Bulacan, iniluwas niya sa Maynila ang pamilya nang palayasin sila sa inuupahang bahay dahil hindi na sila makabayad ng upa. Dahil inabutan ng lockdown at nawalan ng kita, hindi na sila nakahanap ng malilipatan. Nawalan po kami ng kabahayan. Saka yung upa lang po ng bahay, malaki na po. Nasa 10,000 isang buwan. Sa ganito ang buhay ngayon, nasa jeep kami ngayon. Ayon kay Jordan, ipinahiram sa kanya ng operator ang jeep na ipinapasada. Sa ngayon, dito siya nakatira kasama ang asawa at 2 nilang anak. Natutumi po kami, sa lata po kami, nag-CCR, tapos po, tinatapon po sa labas. Plastic po naman. Eh pagka matindi po yung init, talaga po mainit. Pero pagka ganito naman po panahon, uulan, saka lang po siya namalamig. May nagmagandang loob kay Jordan na nagpahiram sa kanya ng tricycle. Ito muna ang pangsamantalang ipinapasada niya. Maswerte rin si na Jordan kapag may nag-aabot ng tulong sa kanila. Ang ilan, bisikleta na ang nakikitang solusyon sa pakikipagsapalaran sa lansangan. Mahalaga ang pampublikong transportasyon, lalo na sa maraming dito umaasa ng masasakyan sa araw-araw. Pero dahil sa madalas na pasakit dulot nito, para-paraan na ang iba para makarating sa pupuntahan.
para sa 52 taong gulang na si Frank Samaniego. Bisikleta ang tingin niyang sagot sa problema ng transportasyon. Miyembro ng banda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA si Frank. Bago pa magkaroon ng pandemya, 14 na taon na siyang pumapadyak mula Pilila sa lalawigan ng Rizal hanggang Guadalupe sa lungsod na Makati. Wala po akong traffic, nakapag-exercise pa po ako. Tsaka tipid na lang po sa pamasahe. Kaya araw-araw po ako nagbabike. Kwento ni Frank, kung noon walang pakialam sa mga tulad niyang nagbibisikleta, ngayon mas nabibigyan pansin ang mga gaya niyang biker. Kumbaga sa motor lane, meron na rin pong bike lane. Nabigyan po ng pansin ng mga siklista natin, ng ating gobyerno. Na bigyan, clear the road niya kung tawagin. Komportable po ako mag-bike kaysa mag-commute. Kasi po pag nagko-commute ako, malilate po ako sa aking trabaho eh. Lalo na po tanghali-layo ng inuwihan po. Hinihikayat ng gobyerno ang paggamit ng bisikleta bilang pangunahing transportasyon sa new normal. Ang problema, hindi pa sapat ang mga bike lane sa kalsada. Kung meron man, putol-putol pa. Yung mga bike lane po, Secretary, sa mga major na mga kalsada, tulad ng EDSA, Secretary. Example lang yung EDSA. Sige po. Dalawa ang plano ho dyan sa bike lane. Yung tinatawag kong interim plan, saka yung permanent plan. Yung interim plan, papayagan ho namin silang mag-bike lane 1.2 meters more or less on the right side. Ginagawa ho yung linya, ginagawa yung obstacle ngayon. That's part ng Move as One coalition proposal. Una muna ay yung pag-promote nga ng active transportation, protected bike lanes, especially yung at-grade protected bike lanes sa EDSA. Tapos interconnected na mga bike lanes sa bawat city, sa bawat cities ng Metro Manila at sa ibang lugar na rin. Magandang alternatibo ang bisikleta, pero makakabuting planuing maigi ang pagpapatupad para matiyak ang kaligtasan. Ang hari ng kalsada kung dati ay pasahero ang karga, ngayon ay iba na dahil si Mamang Tsuper, delivery na ang pinagkakaabalahan. Hello po, ma'am. Hello. Halos 2 dekada ng tsuper ng jeep si Benji Sodario mula sa Tangdang Sora, lungsod ng Quezon. Nang mag-lockdown noong Marso, nahinto rin siya sa paghahanap buhay. Mahirap dahil walang trabaho, walang biyahe. Nag-alala ako. Siyempre, iniisip ko yung pamilya ko, ma'am, kung paano isusurvive yung pang-araw-araw. 6 ang anak ni Benji. Ang bunso ay edad 6, habang ang panganay ay 22 taong gulang. 4 sa kanila ang nag-aaral, kaya hindi biro ang problema ang kailangan niyang solusyonan. Pero kahit naging malubak ang kapalaran, makahanap ng bagong oportunidad si Benji. Kahit pa paano malaking bagay naman po, ma'am. At may pinagkukuha na ka ng pang-araw-araw na gastusin. Gawin na po ako sa Attack Arena. Nitong Hunyo, nag-apply ang operator ng jeep sa isang tinatawag na online app delivery service. Take the next right onto Visayas Avenue. Kung dati ang sakay niya ay pasahero, ngayon ay mga kargo at iba't ibang produkto. GPS na bangko? Eto po, ma'am. Ayan, okay. Baba na ako, kuya. Yung 340 po, baka tayo na yung 8, hindi ba po? Hindi pa po. Nag-start ako ng 7 ng umaga hanggang 9 ng gabi. Mas maliit ang naiuuwi niyang kita ngayong kumpara nung bago mag-lockdown. Pero mas mabuti na raw ito kaysa mamalimos at tumunganga at maghintay sa wala. Tinatayang nasa 78,000 piso ang nawala sa bawat driver ng jeep sa 3 buwang tigil pasada ng mga pampublikong sasakyan. Mas malaki ang pangamba ng mga driver tulad ni Benji kung sakaling mawala sa kalsada ang mga tradisyonal na jeep. Meron bang ginagawa ang DOTR para matugunan niyang sitwasyon na yan, Secretary? Karamihan ng mga negosyo ngayon tinamaan sa pagkawala ng negosyo. Hindi lang ho
yung pagmamaneho ng jeepney, meron ho tayong mga ginagawang pamaraan. Yung mga nawawala ng trabaho, pwede hong, baka tama na hong hanap buhay naman. Lalabas ho ako ng advertisement yan. Pwede silang mag-apply, skills or unskills. Pangalawa ho, scholar. Ibigay ho kami ng scholarship para matuto sila. Kung gusto nilang matuto magmaneho, mekaniko, pati dressmaking, pati masahe, pati manikurista, dun sa mga may bahay nila, sa mga anak nila. Mahaba pa po ang lalakbaying laban kontra COVID-19. Iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan at pagtutulungan ng gobyerno at ng mga mamamayan. Sana po mabigyan ng katuparan ang pangarap ng ating mga kababayan para sa ligtas at disenteng masasakyan at kabuhayang magdadala sa kaginhawahan. Magandang hapon po. Ako si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipinas.